Hello, what's up? This is Cotman back again for another video. Pag-uusapan natin today is this Red Magic 9 Pro Global. Kung interesado ka, yes, o nga pala. Yes, this is a gaming phone. Let's start. So yes, kasama po sa box is this 80 watts charging brick na Type-C, which is power delivery 3.0 po yan. Mas Type-C din dito, expect yung power delivery supported dyan. And then, charging cable, data cable, of course, both Type-C end-to-end. Ayan. And then, the mismong item. So, yun. Bago tayo mag-start, syempre, umpisahan natin muna sa price tag niyan. This is available in Lazada for 37,000 mahigit. The 12,256GB version na base, and then the 12,512GB is around 40,000 mahigit. 45 yata. Hindi ako nagkakamali. This is a gaming phone naman, of course, and that is why ganun ang dinidemand niya na price tag. And para mabigyan ko kayo ng expectations, ito po ang kanyang specs. Yes, this is currently running on Android 14 with Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Yes, yung latest po ngayon na gaming chipset. Pinaka high-end po ngayon na gaming chipset, ang Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 4nm po yan, at 3.3 GHz po na maximum clock speed. You know, 3.3 GHz po ang clock speed na kaya niya. So, expect nyo na mataas din actually ang kayang ibigay na performance. So, expectations tayo dito. And of course, dahil nga pinagmamalaki niya na gaming phone siya, hindi lang sa price tag, sa marketing nila, sa mismong design, gaming na gaming, expect natin dapat magandang ibigay nito na gaming performance overall. Okay? So, tutuloy na tayo sa review, okay? Alright. Now, sa aesthetic muna tayo. As you can see, box na box ang dating, no? Box type. Talagang makapal po ito. Makapal pa to actually sa iPhone ko itong pagiging flat edge niya. Mas makapal siya ng bahagya. And of course, sa taas, nandito po yung kanyang speaker. Yes, speaker po yan. The microphone. Mayroon tayong antenna lines dito kasi bakal po ang paligid dito. Ang sabi rito is aviation class yung ginagamit sa aeroplano na aluminum daw po. So, yes. And actually, may kabigatan nga siya. Tapos meron din po tayo ditong headphone jack. Yes! Sa flagship, sa high-end, meron pa rin headphone jack. Ilan na lang to. Si Sony Xperia na lang yata. At si Red Magic may ganito. Banggit nga kayo sa comment section kung meron pang iba na merong headphone jack din na mga high-end flagship. Kasi alam ko nasa mga budget na lang talaga itong headphone jack na to. And then of course another antenna line, and meron po tayong infrared doon na port. Sa kaliwa is nandito po, meron po tayong singawan dito. Yes. Meron po kasi siyang fan sa loob. Itong nakikita nyo na ilaw. Fan po yan sa loob. May hangin ng konti. Nararamdaman ko ng konti. So yun. And kabilaan po yan actually na hangin. Pero papakita ko sa inyo mamaya ng konti. Ito yung kanyang antenna lines din. Pang malakasan din naman ang signal nito, don't worry. And meron tayong SIM tray dito na dual SIM po. Dual nano SIM. Wala pong lagay na micro SD card. Yes, non-expandable po ito. So kung bibili kayo, total gamer na lang din naman kayo. As much as possible, wag 256GB na storage ang kunin nyo. Ang kunin nyo is yung 512GB at least. And maybe, kung 256GB talaga ang gusto kasi yun lang ang pasok sa budget nyo, bili na lang kayo itong Orico. Ito yung ginagamit ko. Ito ang ginagamit ko pang transfer ng files, lalo na yung mga 10GB pataas na mga files. Dito ko dinadaan, palipat-lipat sa laptop, dito sa tablet, so on and so forth. High speed po talaga ito. Yes, this is a UFSD na storage. Iwan ko yung link dito sa video description kung interesado kayo rito. Hindi po sponsored nito ha. Iba po ang sponsored ng video na to. And then, nandun po yung main microphone, another antenna line. This is USB Type-C 3.2. Yes, 3.2, which means supported po niya ang external display. Yan, pakita ko sa inyo. So, dahil nga napakalakas po ng chipset nito, parang pang laptop na rin actually, pwede nyo pong gawin itong parang PC unit. Yes, ito yung CPU. Tapos meron kayong external display. Tapos bili lang kayo ng mouse and keyboard. Solid na. Para na rin po kayong bumili ng CPU dito, and napakalakas po ng performance nito. Yes, and nakikita nyo naman sa example ko. Yes, pwede po kayo manood dito. And pwede rin kayo mag-edit using your mouse and keyboard. Kung makakabili po kayo nito, para na rin kayo may smartphone, tapos isang external display, keyboard and mouse lang, meron na rin kayong PC. Dito, sa smartphone na ito. Kung yun ang purpose ha. Kung yun ang purpose nyo lang naman. The problem is, may napansin lang ako na hindi ko nagustuhan lang na part. Pero mamaya, pag-usapan natin. Tapos itong slit na to, another speaker po ito. Yes, paparinig ko sa inyo mamaya, don't worry. And then meron po tayo ditong pressure sensitive na mga buttons. Yes, parang, hindi po yan yung napipindot na button. Touch lang yan, and then magre-react na siya. Pwede siya mag-function as a button like sa gaming. Yeah. Pwede nyo po siyang gawing trigger or something. Yeah. Hindi ko pa siya nagagamit as ganun kasi hindi ako sanay gumamit ng multiple fingers sa gaming. Talagang 2 fingers lang ako pag naglalaro eh. So that is why hindi ko siya ma-maximize itong feature na to, sorry. Siguro sa ibang tech vlogger nyo na lang hanapin yung ganun. Kasi hindi talaga ako marunong maglaro ng more than 2 fingers lang. And then, meron po tayo ditong switch or trigger para po sa game space niya. Pakita ko lang sa inyo saglit. Yes. One click,
one click lang, nandun ka na agad sa game space. Alright? And of course, ito nakikita nyo yung ilaw na to. Iilaw lang yan kapag, lalo na to, iilaw lang to kapag ka may inopen ka ng games dito rin mismo sa game space. Like kunwari, tayo natin itong CPU throttling test. Yan. See? Umiilaw siya kapag ka may inopen kang game doon sa game space. Yan. And then kapag gusto mo na mag-quit, isang click lang po. Matic. Wala na agad yung game space. Ganun kabilis lang. Gaming? Ayaw mo na mag-game. One click lang, di ba? Panalo! And of course, continue tayo. Itong power button, the volume rocker, and another singawan. This one, nandito mismo nakatutok yung kanyang fan. Yes, meron po yung hangin, nararamdaman ko. Pero sobrang hina rin naman. Pero enough, actually, very effective naman siya. Na-test ko, don't worry. Na-test ko po siya. Effective, mabilis pong makalamig. Pero hindi po siya nakakapigil sa pag-init. Talagang mabilis. Kung iinit talaga. Papakita ko rin naman sa inyo yun. Pero in terms of pagpapalamig, mabilis po siya magpalamig ng phone. So, nakakatulong talaga na may ganitong mga fan sa loob. Okay? Yun nga lang. Of course, expect nyo, malakas din sa kuryente yan. Yun nga lang, expect nyo, gumagamit din niya syempre ng battery. And of course, meron tayo ditong tatlong camera. Dalawa po dyan is 50 megapixel. Isang wide, yung normal na may OIS. And then the other one is the ultra wide. 50 megapixel din po yun. And the third one is a 2 megapixel macro, which is, yeah, basically, that's basura. Hindi na po natin bibigyan niya ng pansin. Itong dalawa lang. Dalawang 50 megapixel, hanep po yan. And then, of course, the branding. Cooling system, ICE, 50 megapixel Checheche, 50 megapixel Qualcomm, nakasulat. Qualcomm, ha? Red Magic branding, and then the logo. Alright, tapos may konti tayo ganito. Ang gandang tignan ng likod niya, no? Pero nakakangilo po siya. Ito, ayaw ko lang marinig sa mic, ha? Nakakangilo. Yan tissue niya kapag nakikiskis siya sa lamesa, nakakangilo. So buti na lang meron siya palang case. Ay, hindi ko naipakita kanino. Kasama rin nga pala ito sa box. Itong case na to. Medyo nagasgasan na siya kasi yun naman na tatagtag. Pero yun lang yung case niya actually. Ganyan lang. Yeah. Anyway, yung masyadong ano niya. Hindi tayo focus yan. Nakakapangit lang yan. Ang ganda na niya para lagyan ng case. Parang kung ako bibili nito, ang bardagulan na to. Hindi ko lalagyan to ng case. Ang ganda eh. But there it is. So, overall, pagdating sa design, gaming na gaming, siguro bibigyan ko siya ng 9 out of 10. May nakukulangan lang ako ng konti. Pero overall, super pasado naman siya. As a design. Ngayon, lipat naman tayo sa display. Sa display, meron po tayong 6.8 inch. Yes, malaki po ang display nito. 6.8 inch. This is a phablet size, literal AMOLED screen. 1.5K resolution with 120 Hz screen refresh rate. Yes. And 1,600 nits brightness. Nagamit po natin yan sa labas. Yan. Usable po at na viewable po talaga siya. Magagamit nyo. Makikita nyo yung na maayos ang screen kahit nasa tanghaling tapat po kayo. Of course, meron din po itong Corning Gorilla Glass protection. Protection din yun sa gas-gas. Pero yung Corning Gorilla Glass 5 ay hindi po protection para sa basag ha. And huwag nyo naman sadyain kasi may limit din naman ang kanyang protection. Okay? Sa touch sampling rate naman, meron po siyang 1,000 touch sampling rate. Kahit hindi nyo na po ilagay sa game space, basta kailangan sa touch, supported po niya hanggang 1,000 touch sampling rate. Of course, Widevine level 1 din po yan. Good for Netflix, HD, Full HD+. And supported po niya ang 10 multi-touch or 10 fingers. Basta't kaya nyo maglaro gamit ang 10 daliri. Sabay-sabay. And speaking of display, stay muna tayo dito. Sa under settings, punta kayo settings and hanapin yung display. Meron po ditong enhanced display mode. Yan. So kung gusto nyo pong maging vibrant palalo ang kulay niya, pwede nyo pong i-turn on ito. Kasi akin naka-turn on kasi gusto ko talaga makulay. So yeah, expect nyo nga lang na may kalakasan siya ng konti sa battery kapag naka-turn on yan. Although kapag naka-off yan, hindi naman ganun hindi naman pangit yung ano. Parang boost lang talaga to. Pang boost lang to ng clarity and then color. And then of course, kung gusto nyo basic lang na timpla ng screen, dito lang kayo sa taas, may color mode and temperature dito. Yes, you can choose colorful, standard, soft. Yan, makita nyo dyan sa screen, pinapakita natin. And of course, meron po tayong 120 Hz screen refresh rate. Maganda rito is supported niya ang 60, 90, and then 120. Kasi usually, nakikita natin 60 and 120 lang. But this one, naka-unlock din ng 90 Hz. And of course, pwede nating i-turn on tong show refresh rate on status bar, kaya nakikita nyo, pero off na lang natin kasi hindi na siya kailangan ngayon. Pero at least, given na yun na nakaset siya sa 120 Hz screen refresh rate the whole time na ginamit ko to for review. 120 Hz lang po, hindi ko siya binaba. Kung nakikita nyo bumababa yung screen refresh rate niya is sa app na po yon na ginagamit natin, pero not
here sa sa pagkakalagay ko sa settings. And kung mapapansin nyo, wala po tayong nakikitang camera sa taas kasi po nasa ilalim ng display. Yes. So kung gaming talaga, walang sagabal, gusto mo kitang-kita mo lahat, wala kang nakikitang distraction, ito 'yon eh. Ito 'yon, si Red Magic 9 Pro Global. Kaso nga lang, yung quality ng camera is naapektuhan. Mamaya pakita ko sa inyo saglit. Pero spoiler alert, yun nga yung naka-dismay lang sa akin ng konti. Kasi syempre, kung gagastos lang din naman ako ng 30,000 plus, gusto ko sana kompleto na. Yun lang, medyo nabitin ako doon sa part na yun. But I guess, hindi siya para sa akin. Hindi ako ang target market niya. Pero promise, gusto ko talaga siya. Ang ganda! And of course, napakita ko naman sa inyo yata kanina, under display din ang fingerprint niya. And yes, wala pong palya ang kanya under display fingerprint. As always, lagi namang nakakatama. Yes, 10 out of 10. Plus, dito sa developer option, kung marunong kayo magbukas ng or mag-access ng developer options, meron po ditong feature regarding pa rin, related sa kanyang display is the backlight auto adjustment. So, parang automatically lowers backlight daw brightness and enhances contrast, blah, blah, blah. So, pwede nyo po siyang i-on anytime na gusto nyo. Nasa developer option lang po ito. Okay? Backlight auto adjustment. Now, lipat naman tayo sa audio, okay? So, this is obviously a dual speaker kasi meron po tayo dito sa taas and then meron din tayo sa baba. Ito po, paparinig ko na lang sa inyo yung idea ng quality ng kanyang tunog, okay? So yun, sa audio technology po niya, gumagamit lang po siya ng DTS sound. Personally, based on my experience, DTS sound is hindi naman ganun kaganda. Mas maganda pa rin ang Dolby sound. Ewan ko lang kung naririnig nyo or nabigyan ng justice ng microphone ko. So, napakalakas po ng audio nito. Goods na goods. Wala po akong issue sa loudness. But the quality, kapag naka-max yung volume, somehow may konting basag ako naririnig doon. Hindi naman siya ganun ka-obvious. Siguro nasanay lang ako sa Samsung, sa iPhone, and then other even mid-range ng mga smartphone like Poco na iba yung linaw kahit naka-max. This one, loud na loud, yes, but for some reason may bahagyang slight lang naman, sobrang slight, hindi siya halata talaga agad na may pagkabasag yung, lalo pag nagsasalita, yung hindi music yung nagsasalita, parang medyo basag ng bahagya lang. I guess that's the DTS sound for you kasi never naman ako na-impress sa DTS sound. Pero sa loudness, wala akong issue doon. So kung gagamitin nyo na to pang sound trip, okay na okay po. And then sa connectivity, meron po tayong, of course, this is 5G mobile data. Meron po tayong Wi-Fi and VoLTE support. Meron tayong 4G LTE din, VoLTE and VoWiFi. Papakita ko na lang sa inyo sa screen. Wala po siyang eSIM support. Yes, high-end siya pero walang eSIM support. Mag-uumpisa nang i-launch ang eSIM yata globally. At unti-unti nang mawawala yung physical SIM. So, abang-abangan natin yan. Pero this one, wala pong eSIM support. Sa Wi-Fi po, supported po niyan 2.4 GHz and 5 GHz. Yes, as you can see, nakakonect po tayo sa 5 GHz ko na Wi-Fi. And meron din po itong Wi-Fi 6E support and Wi-Fi 7 support. Tri-band din po. And then, I hope nakikita nyo, sa kanyang Wi-Fi logo, nandun yung may number 6. Yes. Kasi itong router namin dito, is supported ng Wi-Fi 6. So that is why may 6 na logo dun sa Wi-Fi. Sa Bluetooth naman, ito po ay Bluetooth 5.3. Supported po nito both aptX adaptive and aptX lossless. So kung sisilipin po natin sa developer option, yun po, meron po tayong aptX Audio HD Adaptive TWS and LDAC LC3. Yan po yung mga supported niya rito. Of course, meron din po itong NFC support at saka infrared port. Sa connectivity pa rin po yan And then finally, USB Type-C 3.2. Supported po nito ang OTG. Yan, actually nagagamit ko na siya for the past week. Yan, nakikita nyo yung Orico. Yes, supported po niya ang OTG. As for speed test, maganda naman po ang kanyang quality sa Wi-Fi. Yan, nakikita nyo dyan sa test. And of course, maganda rin ang quality niya sa mobile data. Ayan, papakita ko sa inyo sa screen yung test na lumabas ako. So overall, okay naman po pagdating sa lakas niyang sumagap ng internet, both Wi-Fi and mobile data. Sa GPS test po, average po niya is 3 meters accuracy. So, above average po siya, hindi siya super accurate, pero above average po siya pagdating sa accuracy.
Ngayon, lipat na tayo sa camera. So this one has triple camera system. Isa dyan is 2 megapixel na macro, wag na nating bilangin na part na yan. Sa wide po tayo sa ultra wide na 250 megapixel. Yes, pareho pong 50 megapixel po yan. So, when it comes to software, ang ganda po ng software yung paano mo siya kontrolin, madali pong maintindihan. Actually, like this one, sa photo, pwede mo adjust, pwede kang lumipat ng lenses, 40mm, 24mm, 48mm, 120, and so on and so forth. To yung, I guess, the macro one. So, that is why medyo, kita nyo, low quality yung pinaka-zoom in yata. Yan. So, pero, ano naman ang translation nito sa actual na picture at saka video? Sa picture po, okay naman siya. Hindi siya boosted. For some reason, nagaganda na ako sa niya. Natural yung kanyang result. But, that means, hindi ganun ka-eye candy yung kulay. Like, yung makikita nyo sa screen yan. Enough na pwedeng sabihin na realistic siya. Pero, parang feeling ko kulang siya sa depth sensing. So, yung dynamic range niya hindi ganun kaganda. Parang, most of my pictures flat or maybe kahit na maliwanag naman tanghaling tapat ang kuha natin pero for some reason hindi niya na-justify yung distances ng bawat objects from the nearest and sa farthest. Although hindi naman laging gano'n ang resulta pero yeah, for me nakukulangan lang ako dun sa part na yun. And to think na 250 megapixel ito which medyo mataas ng konti ang expectation ko. Pero mali naman ako mag-expect ng ganun since this is a gaming phone nga pala, di ba? I sometimes forget na gaming phone nga pala ang pinaka-focus nito. Dapat hindi ako masyadong nag-expect. Pero nandun na tayo eh. Nandiyan na rin naman, nilagay niya yung 50 megapixel, dalawa, and then the price tag, so on and so forth, diba? But still, nakulangan nga ako ng konti. Pero, I guess sa iba, pwede na yan yung realistic na, malapit sa realistic na kulay at saka representation ng images na nakukuha na niya. Sa selfie, yung camera niya, 16 megapixel nga po pala sa front ha. 16 megapixel front, wag na po nating discuss siguro masyado dito kasi nakita naman dito, hindi pa ready ang technology for front camera na under display. Yeah. Masyadong parang naka-overbright na blur. Hindi ganun ka-sharp yung kuha. So, yeah, wag na lang siguro natin itong mag-usapan ng part na to. Balik tayo sa rear. Sa rear camera, kaya po niya hanggang 8K at 30 FPS max. Kaso wala nga pong OIS doon. 4K, 60 FPS meron. And even sa malubak na daan, na-test ko siya, okay naman na-stabilize naman niya, hindi naman masakit sa ulo ang resulta. So, overall, goods na rin naman sa akin itong kanyang rear camera for average. This is 8K at 30 FPS. 8K at 30 FPS. So, sa e-bike tayo. Pero parang medyo, kahit naka e-bike tayo, shaky pa rin ng konti. No? So, yeah. Kamusta naman yung audio? And malakas ang hangin. So, marinig nyo ang hangin din. Ang ganda ng kulay Fairness. This is the 4K at 60 FPS naman. Pero I think smooth ito. Kitang-kita ko din sa screen. Stabilize kahit na medyo malubak yung daan. See? Hoop, hoop. Pero once na finokus ko na siya sa horizon, kita ko naman stabilize talaga siya. Nice. Maulap po ngayon. Walang masyadong blue. Except dito sa bandang kaliwa. Yeah, may blue. And kulay ng green, ganda ng pagkano, realistic yung kulay ng green in fairness, malapit talaga sa totoong kulay. And kamusta naman yung microphone kahit mahangin at yung ingay ng e-bike? Sa bukid tayo ngayon. Siguro masasabi ko na yung camera result lahat ito is more on nasa mid-range level lang. But this one, 37 going to 45,000, medyo nabitin lang tayo dun sa camera na part. But again, hindi naman po siya market as a camera phone. So yeah, camera, meh. Gano'n nga, meh. Guru, 1 to 10, 5. 6 at best, pero 5 siguro. 5 lang, 1 to 10. So yun po sa camera, okay? Pero dun sa front camera, it sucks big time talaga. Hindi pa siya goods for photography or videography. Lipat na tayo ngayon sa battery. Okay. This one has a 6,500 mAh na battery. Yan, malaki, no? But considering na malaki din yung screen and meron pa siya mga LED na binubuhay and meron din siya ng fan, hindi naman ang translation nun is mahabang buhay din actually. So, sa PC Mark, matutuwa kayong malaman. Wow, mali. Matutuwa kayong malaman na 9 hours 49 minutes yung full brightness and full volume with internet, 9 hours 49 minutes. Yes, in fairness, above average.
kasi 7 hours yung average. But this one, more than above average. And then sa half brightness, half volume with mobile data is 10 hours, 45 minutes. So dito, average talaga siya. Sa full brightness, above average. Pero nung nilipat siya sa half brightness, naging average na lang yung kanyang battery life. Pero matutuwa kayo malaman na itong gaming smartphone na to is meron ding gaming feature sa battery. Ano yon? Ang kanyang charge separation or mas kilala sa tawag na bypass charging. Yes, meron po siyang bypass charging. Look at that. So yeah, pwede nyo mapakunat ang battery nito. Pwede kayo magtuloy-tuloy ng laro. Activate nyo lang ito. Nasa notification lang naman. Hanapin nyo lang itong charge sep. Yes, that's the bypass charging niya. Okay? And of course, the rapid cooling just in case na kailangan nyo talaga na baguhin yung kanyang temperature. Yeah, meron tayong fast cooling and then meron tayong balanced heat dissipation. So, ang ginamit natin the whole time is yung fast cooling, yung pinakamalakas na fan niya actually. Maximum fan speed na agad. And dito pa rin po tayo sa battery. Lipat tayo sa settings, hanapin natin yung battery. And then meron po tayo dito turbo charge. Kung gusto niyo mabilis talaga siyang full charge, pwede po siyang full charge ng 40 minutes. Yes, 40 minutes na test ko. Gamit ito, full charge 40 minutes, 15% to 100%. Kayang-kaya po niya. So, pagdating sa battery, thumbs up ako sa kanya, goods. Napapanindigan naman niya nasusuportahan niya ang pagiging gaming ng Red Magic 9 Pro. Ngayon, speaking of gaming, lipat naman tayo sa kanyang performance. Unahin agad natin yung mga benchmark na yan para matapos na. Meron po tayong 2.1 million pagdating sa Antutu score. And translation po niyan is 900,000 yung kanyang GPU. Kitang-kita natin dito gaming na gaming talaga. And then kalahati lang yung CPU which is nasa 450,000 lang. CPU throttling test na 60 minutes ay nagkaroon tayo ng 83% na stability. Meron tayong konting buntik nang mag-dip dito sa bandang 20 minutes mark niya to 25 minutes, papuntang 30 minutes. Pero naibalik niya din agad yung performance niya after continuous na performance test. And then meron tayong ang taas, umatikabong maximum 419,299 GIFs. Ang taas po niyan. And of course, meron din tayo sa 3D Mark. Sa 3D Mark, 5,177 yung kanyang best loop. 95% stability. And meron po tayo at least yun nga lang, mataas na temperature sa 58 degrees Celsius. Pero this one kasi, ang taas naman no? 5,000. And that's 58 degrees Celsius. Doon siya nag-overheat for some reason. So, nung nakita ko yan, medyo nag-worry ako. What if, pag sinagad ko sa gaming, what if, ganito rin ang performance niya sa gaming? So, siyempre, lipat na tayo ngayon sa gaming. Sa CarX Street. Pinatakbo natin siya sa max settings. Lahat po naka-max, literal. And then, sa FPS is no limit. So, kung kaya niyang maglumagpas ng 60 sana, go. Pero, yeah, nag-stable lang po siya sa 45 to 60 FPS. Max naman po kasi ito. Lahat max ha. In 30 minutes. 40 degrees Celsius lang yung kanyang temperature. Not bad, diba? Lipat tayo sa Genshin Impact. Ito, sa Genshin Impact, naka-default po siya sa medium graphics and 30 FPS. Pero, syempre, ini-switch natin yan sa medium graphics pero 60 FPS. Nung yan ang settings ko, stable po siya sa 55 to 60 FPS. At ang temperature, 40 to 41 degrees Celsius lang. Okay? So, ilang mission pang ang nilaro ko dyan. Sabi ko, bakit ang baba? Akala ko ba mag-overheat siya? So, ginawa ko, switch natin. Nilipat ko siya sa high graphics and then 60 FPS pa rin yung sa framing. So, stable po siya sa 58. Mas gumanda pa nga actually yung performance niya nung nag-high siya. Stable siya sa 58 to 60 FPS. Kanina, 55 to 60 FPS. This one, 58 to 60 FPS. Temperature, 40 degrees Celsius pa rin. Kaso na umay na ako, magtatatlong oras na ako naglalaro. So, tinigil ko na. Feeling ko kaya pa nito ang very high Pero okay na yun, medyo napagod na rin ako po. Magti 3 hours na hindi pa mainit. So, lipat naman tayo sa Call of Duty Mobile. Default po ng Call of Duty Mobile is very high graphics and max FPS. Pero this time, sabi ko gusto ko makita ang FPS, high FPS sa Call of Duty Mobile. So, tinry natin na switch sa medium graphics lang, pero ultra yung FPS. In fairness, stable po siya, halos hindi siya umalis sa 90 FPS. Tapos, ang temperature, 38 degrees Celsius lang in 1 hour. 38, hindi man lang nag-40 yun. Again, kung naka-ultra yan at medium graphics. So, okay na okay dito. Ano pa yan Battle Royale. Hindi po rank lang ang nilaro natin. Battle Royale. That means, mas marami siyang dinodrawing sa paligid. Ang laki ng draw ng mapa. Maganda po siya sa Call of Duty Mobile. Lipat naman tayo ngayon sa paboritong laro ng bayan, Mobile Legends. Kaya niya po mag-run sa ultra graphics. Yes, ultra lahat.
ultra graphics, ultra FPS. Pero in fairness, stable siya 118 to 120 FPS. Stable po siya. 2 FPS lang halos ang ginagalawan niya na difference. 118 to 120 FPS at 37 degrees Celsius. Yes! So, ML lang? Kayang-kaya nito. ML lang pala eh. As for the gyroscope, totoong ang sobrang sensitive actually ng gyroscope niya, nakikita nyo, no? Yeah. Tinest ko rin saglit ang NBA 2K series. Stable po siya in fairness sa 115 FPS. Ang taas. Pero yung temperature, 37 to 38 degrees Celsius lang. Isang laro lang yan kasi di naman ako player nito. Gusto ko lang siyang i-test kung maganda yung kanyang performance. So, 115 FPS stable. So, NBA 2K series, pwede. Sa Mirror 4, sinet natin sa high settings. Lahat naka-high. Stable po siya sa 35 to 45 FPS. Yeah, hindi ganun kataas ang FPS pero in fairness sa temperature, 38 to 40 degrees Celsius naman. So, okay na din. Not bad sa temperature. So, doon naman tayo ngayon sa nagpapainit talaga ng smartphone ngayon sa mga gaming test. Farlight 84. Sinet natin siya sa HD. HD lang kasi yun naman yung default. Pero isinet pa rin natin siya sa extreme FPS. Laging yung pinakamataas na FPS syempre. Pinakamataas. And extreme means stable po siya sa 115 to 120 FPS. Ang sarap sa mata. 115 to 120 FPS. Temperature, medyo tumaas siya ng bagya. 42 to 43 degrees Celsius. But okay na okay po yan. Dalawang game po yan. Solid. Overall, ang thermal po niya, not bad. Okay? Sa benchmarking lang ako nagtaka bakit makakabot siya ng 53 degrees Celsius eh. But sa gaming naman, siguro dahil hindi ko naman minax lahat ng games, like sa Genshin Impact, hindi ko na siya nilagay sa very high. High lang ang highest ko. Baka tingin ko doon siya mag-overheat talaga. Pero sensya na, hindi ko na siya nilagay doon kasi gahol na rin ako sa oras. Meron lang akong 2 weeks para i-test to eh. So, magto 2 weeks na kailangan ko na isoli ito. Gustong gusto ko rin yung part na nagko-cooldown agad siya. From 43, bumitaw na ako like tinigil ko muna saglit yung paglalaro. Ang bilis siyang bumaba to 40, then 39, 38. Like within 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes, nasa 30 degrees Celsius na ako. Around 38, 37, gano'n. So, okay na okay po yung kanyang cooling system. So, effective po ito nung nakalagay sa kanya na fan na ito. Very nice. And then, of course, set na tayo bago tayo dumiretso sa verdict. Konting pakita ko lang sa inyo yung mga special features niya. Under developer options, punta tayo, system, developer options. Meron po dito yung gyroscope calibration. Just in case na, kunwari, na-encounter nyo na naglolo ko na yung gyroscope, hindi na accurate or delayed na. Yeah, meron po siya. Under developer options na, gyroscope calibration, accelerometer calibration, meron po siyang ganon. And then, meron din tayong launch mode of game space. Yeah. Ito po ay control lang dito sa, ito yung pinapakita ko sa inyo kanina. Pag kinlik natin to, di ba, mag-open yung game space. So, pwedeng dito, or kung ayaw mo, pwede mo ilipat sa desktop icon. Nasa developer option po ito, okay? And labas tayo ng konti. Sa cooling fan settings naman tayo. Yan, cooling fan. Under settings lang to. Cooling fan, yun. So, pwede nyo po siyang i-adjust kasi. Cooling fan, naka-on, either balance or yung pinaka-maximum fan speed. And then, fast cooling, while fast charging. So, kung nag-charge ka at nag-uuray ka na nag-init, syempre fast charging yun, prone sa overheating, pwede mong i-on na rin dun yung fan para hindi din mag-overheat yung smartphone during that. And then, kung tingin mo maingay, naririnig, or for some reason, while ginagamit sa call, pwede mo siyang i-set sa pause fan during calls. Not bad, diba? And then, nandito rin yung control ng LED. So, pwede natin palitan ng kulay. Gawin natin yellow. Gawin natin blue. Gawin natin maraming kulay, iba-iba. As you can see, yeah, yellow, orange, red, pink, violet. And then, meron po tayong either steady lang siya, breathing. Yes, and then meron din tayong flashing. Tuloy-tuloy lang siya. And the other one is flow. Ooh, yeah, smooth. And then, ginagaya po niyan actually. Pero ito nga po ay umiilaw lang kapag ka, itong number na to, number 9, is umiilaw lang kapag naka-on yung game space. Kapag may inopen ka doon na game sa game space. Okay? And then, meron din siyang cheesy na sound na kapag chinarge mo, yan paparinig ko sa inyo. Pag sinaksak yung charger, tunog ng kotse. What? Lamborghini or something? And then, labas naman tayo ulit. Punta naman tayo ngayon sa features. Under settings pa rin, features. Papakita ko lang sa inyo yung mga ganitong feature kasi natutuwa lang ako sa kanila. Meron tayong gesture and motion. Gusto ko lang na kapag binili nyo to,
hanggat maaari sana, kung okay lang sa inyo, sundin to. On nyo to, tap to screen to wake up, kasi lahat yan naka-off yan nung nakuha ko to para hindi nyo nalalaspag agad yung mga button. Tap to screen to wake and tap to screen to sleep. Yes, sobra nyo pong matitipid ang lifespan ng inyong mga buttons kung i-turn on nyo to. Maganda na meron talagang feature na ganito built-in sa smartphone, hindi yung kailangan mo pang mag-install ng third party. This one, yeah, pre-installed na to sa inyong smartphone. So, goods. And of course, sa features, marami pa yan dito. System navigation, record screen, may floating window setup pa. And then, meron tayo ditong sa about phone, meron tayo sa extended RAM. Yan, pwede nyo pong i-set. By default, 3GB lang po ang naka-on sa extended RAM. As it should be. Pero kung ikaw ay gusto nyo pang makakuha doon ng extra, you can go as high as 12GB. So, magiging 24GB daw sa extended RAM. Kung gusto niyo lang gamitin, pinapakita ko lang, baka hanapin niyo eh. And then dito pa rin sa settings, hanapin natin yung more settings ng battery. Battery, more settings, ito siya. So meron tayong adaptive 5G. Yes. So sa adaptive 5G, pwede pong mag-adjust na automatically ang inyong smartphone from 5G to 4G, whichever is available at kung inconvenient sa battery. So may ganun siya, ang ganda. Gusto ko lang. Mga maliliit na features na gusto ko lang nakikita nyo. And finally, about sa software. So, Red Magic yan. That's from ZTE. By the way, kung hindi nyo po alam, ZTE po ang may-ari ng Red Magic na brand. Sa mga hindi familiar, yun po yung parang sa routers. Kakompetensya po siya ni Huawei sa paggawa ng mga routers and other IoT. Chinek ko na rin po sa kanilang website kung hanggang ilang taon ang kanilang software support. Dito po sa Red Magic 9 or lahat po daw yata ng Red Magic 9 nila at least. Ito, mismong Red Magic po ito na website. Sa kanila po yan mismo. Red Magic offers more than 2 years. So 2 years po ang software support na in-offer nila. Updates for devices being released at least every 2 months. Every 2 months, meron po silang updates na ibibigay naman. Siguro yung mga patches and bug fixes. We also provide at least one major Android update a year. So, dahil 2 years, so meron kayong 2 major Android updates. So, yeah, possibly, since Android 14 ito, kaya hanggang Android 16, makakuha kayo. Hanggang 2 years daw eh. So, yun po ay galing sa mismong website nila ha. Binasa ko lang. So, dahil yun ang promises nila, I guess, yun yung mangyayari. So, hanggang 2026, meron po siya at least hanggang Android 16. Hoping, and yun ang ibigay talaga ni Red Magic. So yun po yung kanyang software support. Sa mga nag-aalala lang at hindi familiar sa Red Magic branding at kung paano yung policy nila sa updates. So sa verdict tayo, okay? For 37,000 sa base niya, and then 45,000 sa kanyang 512GB, pero dito tayo sa 37,000. I believe sulit naman ito. Okay? Tanggalin mo na lang yung expectation mo na kagaya ng ginawa ko, mali, na may expectations din ako sa camera kasi natukso ako doon sa 50 megapixel. Dalawang 50 megapixel ba naman eh? Mali ako na umasa doon. So, pero considering naman sa mga features na meron siya, this 6.8 inch AMOLED 120 FPS na may Corning Gorilla Glass 5 na ganito kaganda na walang distraction na camera. And then the performance, the thermal management, the battery, yes, yung mga features na to, tapos yung ganito kagandang design, gaming na gaming. I believe at sa tamang tao, sa tamang market, this one, solid po ito, sulit po ito. Okay? Solid and sulit. This is global version ha, sa mga nagtataka. Global version po ito. Ngayon, kung interesado po kayo dito sa smartphone na to, iwan ko yung link sa video description or try ko ipin sa comment section. Ipipin ko na lang sa comment section, hanapin nyo. Iwan ko yung link sa video description at saka ipipin ko na rin sa comment section. Yun na lang lahat. So, yun. And of course, yung sponsor, thank you po sa sponsor natin sa video na to, si SCD Key ng Windows 10. Hopefully, mawili kayo para at least dagdag support na rin sa channel. Again, this is Red Magic 9 Pro. I hope nagustuhan nyo yung ganitong style ng video. Don't forget to subscribe, like, and share. Salamat sa nagpahiram nito. Yes, hindi ko po siya binili. Hiniram ko po ito sa kay Pare Kois TV. Yes, hindi po ito sponsored. Ito sa tao ko lang po siya hiniram. 2 weeks din na nagamit. So hanggang doon lang. This is Scott Man. I'll talk to you again soon. Thank you again kay Boss Pare Kois TV.